Ugali mo, sinungaling ka pa. Hoy, huwag ka ganyan magsalita. Pwede mo naman ipaliwanag kay Angel. Dahlia is right. Pag-usapan niyo silang maayos. Teka lang ha, inaway kita? Tinulak kita? Hindi ka Bagay mo yan! Kanina ka sinasabi na tumigil ka na pero hindi ka tumitigil. Video na yan. Kung ano man yan, hindi magsisimula ng away si Angel. Bianca, maniwala ka, si Angel yung unang nanakit. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming patirahin sa bahay, imbis na pagtanggol mo si Angel, isa ka pa sa... Pinapakita niya sa atin, nakakatakot. Parang kaya niya tayong saktan. Ano ba talaga yung nangyari? Zack, naalala mo nung nakita ko si Angel nagsasalitang mag-isa, sabi niya may kausap siya pero wala naman. Dahlia, ito yung project na pinapapasa ni Ate Yana. Check mo. Nice! Ang galing talaga natin. Sure ako mabibilib sa akin si Ate Yana. Sige na, uwi na yan ako. Baka makita ako ni Bianca dito, baka awayin na naman ako nun. Hindi kaya. Andiyan si Tita Jane. Sure ako hindi ka aawayin yan. Ah, nandyan na si Tita Jane? Eh kung sabihin na natin yung nangyari kay Angel. Oo no, nagtataka rin ako. Concern kasi ako kay Angel. Kahit ako, friend natin si Angel kaya dapat sabihin natin. Hala, may pinapasabi pala si Ate Yana kay Tita Jane. Wait lang, puntahan ko lang ha. Samahan na kita. Tara. Angel, ano yung sinasabi ng Ate Bianca mo na nakipag-away ka daw sa school? Angel, sabihin mo sa akin, nanay mo ako. Nay, nahihirapan na po ako sa sakit ko. Gusto ko na po mawala. Ano? Huwag mo naman sabihin yan, anak. Di ba sabi ko naman sa'yo, lahat ng problema may solusyon. Nay, nakita po nila akong nagsasalita mag-isa. Vinidyo ako ni Hana. Pinakita niya pa kay Zia at Dahlia. Nay, nagtataka po ako. Bakit ako nagsasalitang mag-isa? Di ba po yung sakit ko? Nagkaroon lang po ako ng trauma sa brain ko nung na-aksidente ako. Pati nagkaroon po ako ng bad personality. Nay, nagtataka po ako. Bakit po ako may kinakausap? Bakit po nakakalimutan ko po yung mga ginagawa ko pag bad personality na po yung lumilitaw sa akin? Yung araw po na nakalimutan ko inumin yung gamot ko, dun po nangyari yun. Lumalala na po ba yung sakit ko, Nay? Ano po ba yung sabi ng doktor? Anak, kailangan mo na siguro malaman na may imaginary friend ka. Imaginary friend? Sino po, Nay? Si Renz. Imposible naman po yun, Nay. Nakikita at nakakausap ko po si Renz. Pero ikaw lang yung nakakakita at nakakausap sa kanya, anak. Kaya po ba hindi niyo siya nakita nung pinakilala ko po siya sa inyo? Oo, anak. Naalala mo ba nung nakita ka ni Zack na may kausap sa sementeryo? Ano nga ginagawa mo dito? Ano bang ginagawa sa sementeryo? Dinadalaw yung patay? Yun, may nasabi ka din tama. Wala yun kapag kasumumpong yung bad mo, labanan mo lang ha. Oo, sana makita mo na yung bike mo. Angel, sino yung kausap mo? Si Renz! At nung sinundo ko kayo galing sa school, anak, nung pinakilala mo siya sa amin, hindi namin nakikita si Renz. Papakilala ko po yung bago kong kaibigan, si Renz!
Renz. Opo, Nay, si Renz, yung bago ko pong kaibigan. Zack, siya yung sinasabi ko sa'yo, yung kausap ko kahapon. Ano? Anak, wala kang kausap. Ha? Pag-uwi natin nun, anak, tinawagan ko agad yung doktor mo. Ang sabi niya, isa yun sa sintomas sa sakit mo. Meron kang nakikita. Pero hindi talaga sila nag-e-exist, anak. Nasa isip mo lang sila. Lumalala na po yung sakit ko, Nay. Anak, lakasan mo lang yung loob mo. Gagaling ka at babalik ka sa dating Angel. Nay, lakasan po yung loob. Araw-araw ko pong nilalabanan yung sakit ko. Kung wala pong gamot, mas gugustuhin ko na lang pong mamatay. Nak, meron. Sabi ng doktor, hahanapan ng lunas yan. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Nay, maniniwala pa rin po ako sa inyo. Uy! Ano ba yan? Nakakagulat ka naman. Huwag kayong maingay, baka marinig tayo doon. Anong ginagawa niyo dyan? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko lang sana si Angel. Hoy, huwag nga daw sabing maingay eh. Maririnig tayo doon. Huwag tayo mag-usap dito. Doon na lang. Tara. Ano ba kasi yung ginagawa niya doon? May sasabihin sana ako kay Tita Jane. Kaso narinig namin na nag-uusap silang dalawa ni Angel. Grabe, di kami makapaniwala sa narinig namin. Zack, may sakit pala si Angel. Ba't di niya sinasabi sa atin? Di dapat kayo nakikinig sa usapan ng iba. Magagalit si Tita Jean pag nalaman niya. Lalo ka na, Dahlia. Hindi ko naman sinasadya na narinig ko yung usapan nila. Zack, may trauma pala sa brain si Angel and may bad personality siya. At nakakaloka pa, may imaginary friend din siya. Kaya pala siya lang mag-isa nagsasalita sa video, no? Kuwawa naman siya. Uy, Zack! Wala ka bang reaction sa nangyayari sa best friend mo? Alam ko na lahat yan. Alam mo, ba't di mo sinasabi sa amin? Kaya pala nung pinakita namin sa'yo yung video, di ka man nag-react. Tapos pinagtanggol mo pa si Angel kahit siya pa yung unang nanakit. Oo, alam ko. Dahil alam ko yung pinagdadaanan ni Angel. Sinabi sa akin ni Tita Jane. Kawawa naman si Angel. Pero bakit di mo sa amin sinabi? Pati rin kay Hana, para hindi niya naisipin na nababaliw si Angel. Hindi pwede. Hindi alam ni Angel na alam ko yung sakit niya. Ayaw niya ipaalam sa lahat dahil baka ano yung isipin nila sa kanya. Isipin? Ano naman yung iisipin sa kanya? Ayaw niyang isipin na nababaliw siya at ayaw niyang magmukhang kawawa, sabi ni Tita Jane. Sino bang nakakaalam nito? Alam na din ba ng ate niya? Hindi, tayong tatlo lang yung nakakaalam. Hala, paano yun? Nalaman namin. E di magpre-pretend kami na hindi namin alam? Oo, kaya kayo, huwag niyo ipagsasabi sa iba yung nalaman niyo. Oo, hindi namin pagkakalat. Tatahimik muna kami ni Zia. At kung makita niyo yung bad personality ni Angel, please lang intindihin niyo siya dahil mahirap yung kalagayan niya. Oo, Zack, naiintindihan namin. Sana gumaling na siya. Mag